Ay matatapos na nga ba ang seryeng ito with AP Bren already securing match point or aabot ba tayo sa Game 5 with RSG playing on the blue side. Red side naman para dito sa AP Bren. Mukhang tatanggalin na ng RSG ang backsha ni Kyle TZ, isa sa kanyang mga most played heroes during the regular season. Sobrang ganda dito ng backsha ban for RSG. Kasi parang sinasabi nila dito na babalik ulit tayo doon sa tempo kung saan it's either you'll open up a Tilda or you'll open up a Angela and even Joy. So, wow, yung mga ano dito, yung mga pwedeng hero din for a jungle ang kanilang ginagamit. So, mabilis naman ang aksyon ng AP Bren. So, sagot agad nila yung Angela for their next ban. So, Valentina might be open ngayon para kay Aqua. Either talaga hindi natin makikita. Huwag natin kakalimutan si Nolan, by the way. Oo nga pala. Medyo delikado yun kung papakawalan man nila yung Nolan or especially yung Valentina na lately nakipapansin natin sobrang nakaka-complement ng any lineup. Aside sa IMU, yung mga taunt or terrify niya kasi with the Arcane Shadow, sobrang ganda na nabibigay not only of the vision but also the damage. Pero I could expect na yung Matilda pwedeng i-open for this round. Oo nga, dalas na rin kasing ina-open yung Matilda, especially for teams na alam kung paano ito i-counter. Pero game face on na ata ang RSG dito, taking away the Uranus na isa sa mga naging signature pickups ni Flap TZ all the way to the OGM2 World Championship na nakamit nila. Ngayon naman, naabangan natin ang pinakahuling ban ng AP Bren for their first phase bans. Magfo-focus pa rin kaya sila sa ating roamers? Roamers, maganda yun. Parang ano pa rin talaga ako, fan ako ng Matilda ban. Same. Hindi na Fan din ako niyan. hindi fan ng Matilda hero, no? Oh, fan ako ng Matilda ban, Ng katulad ban. mo. Pero fan ako ng Matilda kung nasa team ko. Oo, Ay. Oo, yun yung gusto mo mangyari as much as possible. Again, kompleto circados kasi ang Matilda. So, i-open ngayon. Mas gusto nila lang ma-pick na lang. Hindi ma-pick ang Nolan kasi nakita nga natin yung power spike. Oo. Na possible play. So, open ngayon yung sinasabi natin Matilda. Ang magiging trade dito is Valentina for AP Bren. At pwede silang kumuha actually ng Terizla para dito kay Flap TZ. Oo nga, mukhang Matilda ang magiging first pick ng side ng RSG Philippines. And gusto ko nabanggit mo yung Terizla dahil pwede na nilang kunin ito if you're AP Bren dahil alam naman natin na napakahirap labanan ang Terizla Matilda. Kasi parang Pokemon yan eh. Papasok sa 5 tapos biglang lilipad palayo. Penalty zone lang. Mapapasiguro ng gotta catch them all and you wouldn't want to be caught onto the trap. Lalo ngayon na, AP Bren, pwede sila magtarisla Valentina sa naprepedict ko. Pero yung Valentina talaga, hindi na nila papakawalan to sa second phase for RSG sa malamang. Mahirap din kasi na may kalabang ang Valentina. At magdadalawang isip na rin ng RSG kung anong kukunin nila. Pero Tompa Kids! Imbis na counterin nila yung combo, hahanapin na lang nila sa likod. Oo, hanapin na lang talaga nila kung nasaan din dito yung kanilang pinaka-target. Ngayon naman, since merong Valentina, magandang kuhanin dito na mage for RSG is Lilia. Dahil Black Shoes yung magagamit na or pwedeng kuhanin. Not unless ako dito magpa-farsa. Parang mahirap din pala mag-farsa kung pakito ka. Ayaw. Oo, pero kasi di ba nakikita natin yung din kontrahan. So, Fred rin muna ating pwedeng makita and possible marksman na rin agad para dito kay Eman. Tingnan natin, mukhang narinig ko na nga rin ng Fred rin na mukhang tatanggapin ni Coach Panda ang tips na nanggaling dito kay Demon Kite. Ipag-Fred rin nyo na lang muna, ipag-backsha nyo na lang muna. Pero dahil band nga ang backsha, Fred rin ata ang magiging pick-up dito at sinabayin ng Faramis ata yung Fred rin na yun, no? Naku po, ito ang interesting choice for RSG if ever man. Nabanggit ng Solanas natin, early game ang kalakasan for AP Bren. So kailangan din nila ng pang-contest, pang-laban. Dito sa pinakita agad na akay din for AP Bren. RSG on the other hand, makunat na nga. Meron ng pantakas, meron pang Netherrealm. Oh, tsaka maganda din yung akay by the way kasi 'di ba, kunwari naka-Netherrealm na bagit mo, pwedeng itanggalin lang ni nung gagamit ng akay si Kyle TZ. Oo. Kung sino yung ayaw niya masama sa Netherrealm. Minsan nga yung nagne-Netherrealm mismo yung ilalayo mo. Oo nga. Paano ka magne-Netherrealm kung yung Netherrealm mo ay nasa kabilang mundo pa? Oo. Yung malabuko yung galawan, magkabilang mundo. At ngayon naman titignan natin ang ating index na in-explain kanina nila Wolf and looking at the support utility nga na nanggaling dito sa side ng RSG, makikita natin na napakataas talaga nito dahil naka Matilda Yes. at Angela sila.
Sobrang ano dito nung support utility kasi kung mapansin nyo, kompleto siya eh. Meron kang pang teamfight, early to mid game. Wala pang burst for AP Bren. So kailangan nila dito makahanap ng hero for that. And even yung DOT, damage over time. So with this type of lineup for RSG, pwede nating sabihin na ang pinakaano nila dito, investment plan is yung kanilang hero composition is focused on a lineup wherein kahit anong mangyari, mid pwede silang mambaliktad, late game pwede silang mambaliktad. And mukhang magbabawas pa nga ng healers ang RSG. Nawawala na ng options. Actually, Estes na lang ata yung natitirang healer, pati na rin ang Florin para sa side ng AP Bren kung gusto pa nila magkaroon ng healer. Last ban for the side of AP Bren. Athena, ano ba sa tingin mo ang titirahin nila dito? XP lane pa rin ba? Nuts na ba ang kanilang pipilayan? Mukhang pwede pa rin si Nats kasi gumana naman. Nakita naman natin na lockout nila kahit papaano kanina si Nats. Pero definitely pwede rin naman nilang atakihin dito if ever man is si Eman. Kasi so far, no, ang mga nakikita pa lang natin on our maps or on our screens is a Fredrin for Irad, Faramis naman for Aquan. Siyempre, yung Matilda Yan pa na. rin na maaaring hawakan ni Light. Pero narinig din natin, Chantel and Umi, ang pagtanggal nila dito ng isang Baksha. Oo. Ay, Terizla. Ay, Terizla. Terizla. Oo, Terizla. Parehas lang yung last letter. Oh, tsaka pag tinignan mo kasi yung mata parang parehas eh. Ano lang, side view. Side Oo, view lang. Na naka-brush up yung back siya. Magkapatid yata sila mag-cousin. Magkasin. Magkasin. Magkasintahan. Tahan. Oo. Tingnan natin. Minsan yung mga pag nagpapakilala ng pinsan guys sa cousin. Oo, cousin. Medyo magduda kayo minsan. Oo, nako. Oo, insan. Insan. Baka naman Baka nanonood. malito na mix-mix Ah, na pala. Na mix-mix na. Pero syempre last ban na para sa RSG Philippines. Ay, mukhang Iritel. ayaw nila ng marksman na kayang humabol. Naipit din pala ang ating mga marksman choices. Open pa rin naman ang mga comfort pick nila dati. Carry, Bruno. at iba pa. Brody, even Beatrix is actually open para dito sa side ng AP Bren. Pero pwede din naman na ilast pick na lang nila yung marksman para ma-weigh nila kung ano yung mas maganda pagdating sa laning nung dalawang marksman. But yeah, Bruno is a good option para dito sa side ng AP Bren. Ngayon, yung kasi yung maganda para sa RSG din. So Minotaur na nga lang muna ang kailangang kukuhanin para idedepende nila Coach Ducky and Coach Bren kung ano yung marksman na magandang itapat dun sa kalane niya na hindi siya mahihirapan alone. Pero maganda rin yung naging insurance dito for AP Bren, especially with the Minotaur. Sinabayan din nila yung merong healing capability, yung RSG, because of the motivation roar na Oo. meron yung isang Minotaur. And aside from that, sobrang overloaded sila ngayon ng crowd controls if ever man. Kasi especially with the Valentina, pwede pa rin naman silang kumpopya ng isa pa. So if ever man na mag-fail or magkaroon ng konting mishaps sa jump dito with a heavy spin, meron pa rin silang Minwen Fury na aasahan. Yeah, and I'm glad na nabanggit mo yung Valentina. No? Pwede pala tayo makakita dito ng double Nether Realm kung saan Oo nga. magtatagal talaga ang ating mga team fight. At kung naaalala nyo ang Season 10, yung mga oras ng Esme, ay Season 8, 9 ba yun? Basta yung maraming 10, Yura, 10, 10. maraming Esme, 8. tapos maraming Valentina at Faramis, parang hindi natatapos ang ating mga team fight. And pakiramdam ko, tapos naman na ang erang iyon, pero katulad na lamang ng Philippine era ay nagtutuloy pa rin ang kalakasan ng ating mga manlalaro dito with the Yuzong and Bruno pickups na alam nating mga pinakamalakas sa kanilang mga lane in terms of dueling. Wow! Clint! Speaking of dumeduelo, Ayan from yun. the west side. Pabilisan ng baril. Eto Oo. na. Pagkasagad, baril agad to. And for AP Bren, ito pala yung reason kung bakit tinatanggal din to kanina ng mga naunang draft din natin, yung Clutch Clint na ban. And this time around, mapapansin natin for AP Bren, maganda yung last pick din nila. Tsaka for AP Brand dito, sila din yung team na successful on actually executing a Clint as part of their lineup. Kaya makikita nyo na mataas yung kanilang late game. So it is at 7.2. Pero ang pinakamalaking factor talaga, kung gusto ng AP Brand, diba late game sinabi natin, mataas din yung wave clear nila. So pwede yung late game nila ay mapaaga. Pero pwede salubungin naman ng mabilis na plays from Matilda dahil mataas yung early to mid ng lineup ng RSG. And excited na rin ako makita kung paano naman i-utilize ang Matilda. Parang lahat ng Matilda players natin dito, pa iba-iba din ang timing. No? Yun yung nakakatawang tignan. Alam nating malakas yung Matilda. Alam nating kaya niyang gawin ang lahat
na pwede mong hingiin sa kanya. Pero iba-iba pa rin ang timpla ng ating mga manlalaro. Pasok na tayo sa Land of Dawn for Game 4 of RSG versus AP Bren. Mukhang magkabila ang start ng ating mga junglers. At ito ata yung bagong skin ni Akai, yung Halloween. Ang cute. Oo, ang Cute cute. nga. Oo. Nakita naman natin ngayon, saktong-sakto na nga lang din. And kanina napansin ko dun sa index natin na parang nagkabaliktad ngayon yung strength ng RSG and AP Bren. RSG naman early to mid. AP Bren naman, sa late game talaga bobomba yung draft na ginawa rin nila. But definitely may pangsagot sa early to mid din kahit papano. But for RSG, syempre kailangan natin asahan yung mga early rotations dito nila live. Oh, big shift yun sa playstyle. Papakita ng AP Bren. And looking at the MPLPH milestone, right away, number 7 na ngayon si Light para sa all-time assist leader. Sinurpass na niya si Eto Max na nagkaroon ng napaka-emosyonal na moment kahapon nung sila'y na-eliminate sa playoffs. Sana okay ka lang dyan, Captain Eto Max. Oh, interesting yung ano na yun, yung stats na yun, by the way, or trivia. Kasi si Light, pag tinignan mo yung KDA niya talaga, hindi ganun kataas. Kasi yung plays niya is as much as possible. Sasaluhin niya lahat ng mga skills, tapos saka dadating yung mga kakampi. Napitas na pa ata si Flap Easy doon sa may bandang ibaba. Early game damage coming in from Nats and Irad na mukhang hindi siya level 4 the moment na lumabas ang turtle na to. Ang aga nilang umatake doon. But definitely going back to what Chantal Lab mentioned, kumbaga siya yung welcoming committee. Muna saluhin ng niya lahat. RSG. Siya munang sasalubong, siya maghahanda. Ihahain niya na lang sa mga members niya. Maganda yung paghain niya if ever man maya-maya lamang kasi mabibigyan niya talaga ng spotlight yung iikutan niya. But the problem is, ang AP Bren, marami rin silang pwedeng pangsagot. Siyempre, with the motivation roar from Ogwen as well. Oh, wala pa na mga Minoan Fury pero Nats still level 4 na. Sakto. Pero mukhang saktong-sakto si Flap ngayon ang behind. Look at the healing. Inorasa niya na to. Nandyan yung dragon form. Dalawang dragon ang nakikita natin with the IMU with few. Kyle TZ is the next target habang yung turtle sinisimulan, tinaagaw pa rin naman ni Ira doon sa pinakagilid. Nagkakagulo lahat. Sumali na rin siya dito sa tandem nila Aqua at Light. Pero mukhang sila pa rin na makakalamang dahil nailayo lang nila sa objective ang side ng AP Bren. Ganyan talaga ang galawan ng Makunats pero makakaisa pa nga siya at si Ogwen ay mapapa-flicker palayo. Kyle TZ! Ako sinalubong pa at sakto Aqua will get that kill. Ito na yung sinasabi kanina ko ng importance ng isang XP laner bago tayo mag-start sa laban kapag lagi ka nauuna sa teamfight. So nakita natin na si Nats, okay, magkikill ako ng minion wave, magle-level 4 lang ako. Tawagin ko na agad ang aking dragon, tapos mag-zone out na ka ng mga players at hindi pa natapos doon dahil mas pinalayo pa niya yung mga players ng AP Bren. So again, ang strength nila is early to mid, yun ang kanilang kinakapitalize. For AP Bren naman ngayon, kailangan ingatan nila si Westside Killa na si Super Marcos sa top. Kailangan talaga maalagaan dito si Clint dahil yan ang magiging win condition nila the moment na pumasok na tayo ng mid to the late game. Looking at the player gold, mas mayaman pa sa gold laner si Nats. With all the kills na meron siya ngayon, 2-0-1, XP laner killer is real. Grabe si Nats dito, no? Hindi niya lang pinapatayin makunat siya. It's Nats Entertainment and definitely not on his watch na pwedeng magwala doon si Flap TZ. Wow. And ito yung nakakatakot sa New Zong, no? Alam natin na oo, makunat, mataas din yung damage, pero nagsiscale din kasi ito ng napakaganda mula early to the mid-game. So talagang hawak ng RSG ang kalamangan ngayon with a 1K gold lead. Looking at the items, Chantel, may napapansin ka ba dito? Definitely para din sa ating marksman, magkaiba kasi sila ng kit. So Legion Sword, tapos more on attack speed na may live spell bump. Yung lifesteal rather, yung dito sa Bruno. So probably haaskos yung una niya i-build. So more on ano na lang dito, skill set na magmamatter para sa ating dalawang gold laners. And by the way, gusto lang sabihin para dito sa ating mga roamer. Ay, wait lang, si Nats. Ito Oh, no! Ito yung sinasabi ko kanina, not on his watch eh. Inoorasan niya lagi tuwing nandyan agad si Flap TZ. Tapos parang tuwing activated ang petrified nito ni Nats, naghahanap talaga siya ng kill. At ngayon, mukhang mapaparetry pa ata si Idol doon sa kanyang purple at walang retry para sa turtle. I-give kaya nito knowing na pabalik pa lamang si Flap TZ. RSG, sisimulan na ang pangalawang turtle ng larong ito. Maganda yung hiding spot dito nila Nats. Unahan na naman nila dito sila Ogwen and Few. Habang si Irad makakakuha ng libreng posisyon dito sa pangalawang pagong.
Sobrang confident na ng RSG ng moment na yun na makukuha nila yung turtle kasi hindi na nila sinamahan dito si Irad. And by the way, kaya din natin tinawag na Makunats, si Nats, dalawang hero yun. Before it was Esmeralda and Yuzhong. Itong performance nga na to, isa to sa mga dahilan kung bakit. Oo, tignan mo naman oh, yung 1v1 tumatakbo si Paquito. Pero sa taas magkakaroon naman ng 4v4. Irad nasa may bandang likod na, tinont ang isa. Kyle Easy, dumedepensa pa rin. Ang ganda ng heavy spin na ipit, pero Aqua there with the Nether Realm. Pilit naman siyang sinuzono dito nila. Oga, nandyan yung konting dabog, pero kita mo naman yung stay na meron din si Irad. Maliligtas with a guiding wind. AP Bren, hindi sila nagtagumpay sa setup na yun. Sobrang alinis 4-0 ngayon para sa side ng RSG at alam nila dito yung prowess din even for Eman. So activated na yung kanila XP lane. Ngayon naman focus tayo sa may goal lane which is very very effective for RSG ngayon. So parang merong switch on. Sabi nila okay naka-on na yung ilaw sa may baba. Naka-on na rin yung ilaw pag nag-turtle team fight. Doon naman tayo kay Eman. So makikita natin na si Eman na hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang kalamangan pero ha-ascals kasi minsan sa Bruno, lalo na kung early to mid game, goods na yun eh. Nakatayo ka lang naman, tas sasaluhin mo lang yung bola. Hayaan mo na yung passive mong mecha legs. O kumbaga, i-shoot mo na lang yung ball. Oo. Antayin mo na lang dumating sa'yo. Katulad na lamang nila at delivery kay Kyle TZ. Si Kyle TZ mapipilitan gamitin yung ultimate pang disengage and imagine ngayon libre na makakabante muli ang RSG. Nats going in with the Dragon Forms. If you ngayon mapipilitan gamitin yung Cold Order Nether Realm pero basag pa rin yung Tori nila sa gitna. Ginamit niya yung Black Dragon form para i-zone out ang mga madla mula AP Bren. Pero sa baba, may exchange naman Salubungin pala yata. yung Paquito. Crossmap play lamang ang ating nakita doon. At mukhang ang huling turtle ay paglalaban ngayon ng AP Bren. Light, iniilawan ng daan sa may bandang ibaba. Magko-contest kaya ang AP Bren dito? Speaking of contest, actually pwede sila mag-contest pero hindi nila pwedeng i-force for a team fight. Not unless mabigyan na nila ng space dito si Super Marco. Kasi isasama na nila si Super Marco. Although nandiyan kasi si Nax, medyo delikado si Super Marco sa mga gantong posisyon. And delikado rin kasi hindi nila nakikita kung nasa si Aqua na ngayon kakabanggit ko pa nga lang, hinihiwalay siya ni Kyle TZ. Irad will still get the turtle. Ang ganda ng pagpasok doon nila Owen. Pero wala sila mapipitas ni isa. Mukhang sila pa yung mapipitasan dahil hindi na nga siya papauwiin pa. Dito ni Eman Irad with the Todd. Super Marco is down. View getting down na nga lang din pero makakatakas. Flap TZ on the other hand. Going for cross-map plays pero meron pa ring Nats na nakabantay sa kanya. Napakaswabing rubber band play para dito kay kumparing Aqua. Pinitik niya yung rubber band tapos dumiretso yung kanyang Shadow Stampede nung moment na yon. Talagang really on point and for RSG right now, get early to mid game, why not? Wag na natin payagan dito yung AP Bren na makahabol. Tsaka doon natin makikita ang kagandahan ng isang Matilda. Akala natin tapos na yung laban na yon, pero nakahanap ng angle si Light. Isang magandang guiding wind para dito kay Nats at pati na rin kay Irad. At na-continue pa nila underneath the turret ang labang iyon. At dahil sa mga magandang desisyon at magandang micro ng RSG, may lamang na sila na 4,000 in this game. 1 minute bago lumabas ang ating pinakaunang Lord. AP Bren ngayon ang nalulugi. Mukhang nangangamoy Game 5 ang seryeng ito. And that's 6-0 on Trokil score. Imagine, nakita naman natin maganda yung pasok ni Ogwen to be fair dun sa Minion Fury. Pero ang problema kasi dahil nga sa guiding wind ni Light at ni Aqua with the Nether Realm, sobrang nanoneutralize yung situation. And the answer to that, ano nga ba or sino kailangan mag-step up for AP Bren? Oh, alam mo, pag iniisip ko yan, parang kailangan lahat at this point because 6-0, a perfect game so far for RSG. Mukhang after that game loss, bawing-bawi sila ngayon. Kyle TZ, delikado. Taunted na nga lang siya dito. Ginastos na rin pati yung ultimate. Pero si Light, sabi niya, hindi. Kailangan ko lang naman bigyan ng vision kung nasaan yung iba pang mga members. Kasi if ever mag-jump in sila, they're not really that ready. 4 yung nakaabang sa kanila. Lord, 10 segundo. AP Bren, ibibigay ba nila to? Mataas yung Lord Control ng AP Bren. Nakita natin kanina 47 versus 37. Pero kasi pag ganito ka lamang yung katapat mo, medyo mahirap. Although parehas naman sila ng, actually, delayed pa nga si Kyle TZ pagdating sa level. So, damage sa Retribution, definitely it's gonna be Irad on the upper hand. Kasi level 12 versus sa level 11. At mabilis na rin kasi kahit si Eman dito nag-force na rin for a Lord take for the team. Grabe. Ang tapang na rin doon ni Light, Imagine,
kahit na si Kyle Easy pa yan or si Few, mag-isa siyang sumusuong sa gera. Oo nga, and, level 1 Lord by the way, secured para sa Raiders. Pero nakaisang tore naman, palalim na ng Eagle. palalim. Talagang ayaw tigilan ni Flap TZ. Kung hindi niya nasapak yung dragon, sinapak niya yung bahay ng dragon. At saka kung nagkataon na dumating dito yung ilaw ng dragon, medyo delikado kasi wala lang circling eagle kanina si Light. Pwedeng pinilit yon ng side ng RSG. So may kita natin damage dealt 32,612. Oh, kompleto para dito kay Nats. Now for AP Bren, ang kinagandaan sa composition nila ngayon, again, late game was around 7.2. Ang pinaka pang counter nila sa late game is yung may mataas na total heal ngayon, which is Ogwen. Oo. Kasi yung Minowan's Fury, pang pigil, stop the fight. Oo. Yung Minowan's Fury niya. Parang Hindi stop the car. emergency button Stop yun the eh. car. Stop the car, pero stop the fight ang isisigaw dito ni Ogwen. Kaso, hindi pa rin sila titigilan dito ng RSG kahit magdabog or sumigaw siya dun sa pinakagitna. Lalo na more on pang-initiate talaga yung gustong battle plan dito ng RSG. Imagine mo, no, hindi pa nga nakakaasi ang AP Bren. Naghahanap pa rin ng isang kill. At nandito na nga sa top lane, ang Lord at yung Dragon ay pumasok na sa kuweba ng mga bees. Pinipilit na lang ikulong dito. Isa-isa nila pinapatanggal at tinatanggal yung mga HP bars dito for the side of AP Bren habang si Ira naman medyo napalalim. He will be taken down by Super Marco, pero look at Aqua. Ooh! And that's going down. It's a double kill for Super Marco. Madedepensahan pa rin naman nila to. That was a successful defense. In fact, a winning fight. Inip turret man ay nawala para sa AP Bren. Crucial yung kills na yun, pakiramdam ko. Ikaw ba? Sobrang crucial. Yung trapping recoil dito ni Super Marco naging malaking factor din. Sakto na medyo eskinita. Yun yung gusto most of the time ng isang client kapag malalapit din yung pinakakatapat mo. So ito yung sinasabi natin, late game kasi ang gustong gawin ng AP Bren. Kailangan lang nila dumepensa, patagalin yung laban. At kung mapapansin nyo, yung item din dito ni Super Marco is really on damage, physical attack. Kasi nag-build na rin siya ng kanyang Blade of Despair. And I think this is the best case scenario for AP Bren na majority ng kills, in fact, all of the kills ay napunta sa gold laner. Kung nasa RG ka Yes. in a perfect world, lahat ng kills ay nasa marksman mo para lock item na agad in 8 minutes. Definitely, that's the best case scenario. Kumbaga, di ba? For AP Bren ngayon, nakakabawi sila because of the skirmish. Nakakuha ng tore, nakakuha ng space, and as well as napansin ko kanina, si Super Marco, nakakuha siya ng isang sitwasyon na talagang aayon sa kanya, sa isang eskinita na yun. Yun yung tipo na kahit gusto mong isolated ang damage ng isang Super Marco Clint, mukhang mapapalaban din ata si Flap dito. No? Pinunggulang ni Light, kamusta ka? At sinapak siya ni Flap TZ. Huwag niyo pong gagawin yun sa totoong buhay. Pag kinamusta ka, sagutin niyo lang ng matino. Oh, okay lang naman ako dito, best. Wag ganon, wag ganon. Sa real life pwede handshake. Sa kapag real life, ano. handshake lang. Walang zapak. Pero mukhang Lord ay sisimulan na nga ngayon ng RSG. Hinila na ni Irad. Kinamusta niya si Lord. At ayan na, sinaksak siya. Huwag niyo rin po gagawin yan. in real life. Pwede fist bump. Fist Fist bump bump. pala. Ay, naku, fist bump. nag-heavy spin agad. Ang aga nun, Chantel! Oo. Pero actually, medyo malalim din talaga si Open na moment na yun. If ever man, kung ganun yung nangyari at hindi ginamit niya heavy spin, ipipilit pa rin kasi talaga ng RSG kasi nandun din si Aqua. So mag-make sense din yung ginawa ni Kyle TZ. Parang call nila dito, sige gamitin ko na yung heavy spin. Depensa na lang tayo kasi nung nag-try naman sila makadepensa, doon nakakuha ng 2 kills si Super Marco. Look at this, all objectives secured on the side of RSG. Lahat ng pagong, lahat ng Lord at napakarami ding tore para sa RSG. Ang linis ng kanilang laro, kaya tingnan natin ang item builds nila. Halos lock build na. Dito ang Bruno, kailangan na lang niyan tanggalin ang pantalon. Oo, kailangan na niyang dito. Kailangan niya na muna magpahinga kasi pag tatagal ka ng pantalon, it's time. It's time to- seryoso na. Hayahay. Hayahay na, nasa bahay na. And para sa mga kulang ang konteksto, yung pantalon ay yung Steel leg plate. Steel leg leg plates plates. na binibuild kadalasan kapag ayaw mong masaktan sa laning phase. Ibig sabihin mabigat yun, steel kasi yun. So pag tinanggal mo, tapos ka na sa training mo. Malarakli ang galawan. Oo, nakita din natin yan sa Dragon Ball Z. Oo, Tapos ang na ang leg day. Pati sa Jujutsu Kaisen, may ganyang moment din. Na Tama. Lahat na lang ng mga collab na kulang na lang, pati si Hello Kitty ay may training art. By the way, na-miss ko yung Hello Kitty emote, pero yung RSG emote ang lalabas at si Nats ay papasok na. Andito na naman si Nats, pero humahanap lang siya ng isang target. Flap easy on the run, even Ogwen makakakuha ng isang maganda seta, pero nandiyan pa rin naman yung clutch nether ram nila Aqua.
Count Easy with a heavy spin pan disengage. Pero si Ira dito, patala dito sila Few. Na muntik na nga lang din mamatay. Pero buti na nga lang din meron siyang ginaya dito na IMU Netherrealm. But on the other hand, RSG, they learned their lesson. Hindi sila masyado lumalim. Hindi man lang nakaisa na inhib turret ang RSG. Ito na yung sinasabi natin kanina na counterplay na chance for AP Bren na isang magandang pasok with the Winowens Fury. Actually, medyo delikado pa ngayon. And RSG really have to commend the discipline. Dahil alam nila delikado pag pinilit pa nila gumawa na play. And this time around, nag-aantay lang sila na may isang lumagpas doon sa proximity ng Torre at hindi sila nagkamali doon. Flapteasy is down. Susunod pa yung Torre at mukhang ang AP Bren ngayon magsisi-atrasan. Kailangan nila mag-regroup, mag-rethink ng strategy. 30 seconds para kay Flapteasy. Isang cart ang natitira para sa RSG pero may malaking wave sa mid lane. Endable na ba ang call? Ito na ang Dragon ni Nats! Andito na naman sila, papakitang gilas RSG with the Raiders. Trying to finish the strong pero hindi papayag ng ganun kabilis lang ang AP Bren. Buhay pa rin naman yung apat. Habang yung pagwawala ni Ogwen sa pinakalikod, hindi na nga natin pinansin. And RSG will force out a game number 5. And that winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. Talagang insured ang Game 5 kapag tumatrash talk na si Thursby. Kitang-kita ang saya ng Raiders community. Wow! Game 5 pa tayo mga bossing! At saka nung moment na yun, alam talaga ng RSG kung anong kailangan nila gawin. Hindi na kailangan ng teamfight. Mahirapan kasi yung side ng Bren na dumepensa. Valentina yung mage nila. Clean of minion wave, hindi ganun magiging solid. Kasi even Pakito, kailangan niya muna melee kasi si Pakito eh. So hindi siya expected na gamitin for clear na minion wave kasi gusto mo siyang instant kill. Ngayon, nag-struggle sila sa clear na minion wave. Ang ginawa ni Aqua, Netherrealm, tower lock na lang kayo, game 5 tayo. Yun na yung parang call na alam mong pang sure win na. Paano pa naman ba pipigilan kung hindi namamatay via the Netherrealm? And I think that was a great game for Nats. It was a standout performance coming in from the XP laner of RSG Philippines with the Yuzong. 2 times niyang na solo kill si Flapteasy na I have to say hindi madaling feat yun dahil alam naman natin kung gaano kagaling si Flap. And definitely, mga nagkatotoo yung mga observations din ni Demon kahit kudos to him, kilala niya talaga syempre yung mga members kung ano nga ba yung mga comfortability at ano yung mga gagana talaga sa kanila din. Parang nakakamiss din kasi kung ikaw si Demon kahit yung mga former teammates mo ngayon na lumipat na rin siya ng mga teams and maya-maya lamang ay kasama pa rin niya ata si Wolf para i-analyze itong game number 4 at sasabihin niya, sabi sa inyo, Nats is the way. Nats is the way. And yung Yuzong na yon, gusto ko rin lang i-point out yung very creative use of the Black Dragon form. Kadalasan nga, hindi yun yung parang pang-counter-engage. Siya mismo yung lumalangoy. Nauuna. Perfect example doon is yung first turtle team fight na na-force din agad si Few na salubungin ng IMU na dragon form. Di ba parang nagganon pa sila para sila nag-team entrance tas nag-shake hands. Tingnan natin kung may shake hands at double dragon sa kayong makikita sa ating dalawang malupitang analysts, Wolf at Demon Kite. Kayo na muna. Unfortunately, for all the casters that are expecting Demon Kite, we don't have him yet for now. But what we do have is yung mga na-impart niyang mga knowledge para sa atin. Particularly yung sinabi dito ng mga casters sa Tagalog broadcast na it's Nats, yung kanyang impact with si Yuzong ay talaga namang napakaganda. I think that overall, the draft coming out from RSG is mas madaling i-execute. Alam mo yun? Isa sa mga favorite na combo ko ever is the Fredrin Faramis. Para siyang version ng ng Akai, ng Angela plus 1-1 or Angela Iritel from before. Our MVP for now is Nats, 3-1-1 with this Yuzong at talagang natulungan niya itong kanyang buong team na i-take advantage yung Faramis pati yung Fredrin kasi kumbaga meron siyang kasabay sa pag-go dun sa mga members ng AP Bren. Napakatapang ni Nats dito sa game na to. Well, kasi nga naman may follow-up siya ng Faramis pati nung Fredrin. Bakit ko nasabing isa sa mga pinakamagandang combo itong Faramis plus Fredrin, makikita niyan sa highlights. Dahil kapag ikaw yung Fredrin at meron kang kakamping Faramis, once na mapoke ka ng kalaban at gumamit ng Count Altar, pagbalik mo, at lalong-lalo na pag nagamit mo yung Appraiser's Wrath, mababalik agad yung HP na meron ka. That's why I felt na may konting disconnect dun sa hero choices dito coming out from AP Bren. Bruno yung katapat nila with Fredrin, and kanilang pinili dito is Clint plus the Minotaur. Single target damage, hindi ganun kalakas tumunaw ng shields ng Faramis. At the same time, hindi matatangke yung burst type of damage or big chunks of damage coming out from Eman. Ang nature kasi ng Bruno, mataas yung damage output niya bawat hit
in big chunks. Hindi siya katulad ng Claude or ng Beatrix, for example, or Iritel na paunti-unti yung damage. Sa kanya kasi, one big chunk after another. Kaya naman, feeling ko, hindi Minotaur yung perfect na pangsagot dito. Nevertheless, AP Bren, kaya ito yung kanilang pinili. They won a team fight with the Valentina. Meron na naman silang pakito. And overall, kaya talaga nilang i-4 protect one itong Clint. That's the idea coming out from AP Bren. However, kung merong isang Yuzhong na walang takot at meron ka pang Fred Raid, in combination with Faramis, nahihirapan silang mag-sustain or mag-output ng enough na damage para matanggal yung sustain na meron dito ang RSG. At bukod pa dyan, yung 5 quantum charge na nakita natin coming out from RSG was also very effective against the line of AP Bren. Kaya nilang nagpasan papunta sa may backlines or force out yung mga hindi ganun ka-ideal na positioning coming out from AP Bren by outspeeding yung composition dito ng AP Bren. Surely, kapag nakahanap tayo dito ng magandang initiations to the Minoan Fury, you have the Valentina, pwede kunin yung Netherrealm din. Meron kang Akai Ultimate with a heavy spin. All of that combined together, that will be really good para dun sa Clint para maprotektahan niya nila at ma-activate nila in this particular game. Yun nga lang, hindi nangyari yun dahil sa panggugulo na nakita natin mula kay Nats on this Yuzhong. Apart from from what we saw in the highlights na nakakuha pa siya ng isang solo kill, yung impact niya sa mapa ay ramdam na ramdam. Nakita natin kung gaano ka-advance siyang gumugo dun sa members ng AP Bren. At kahit pa merong sobrang lalim na choices mula dun kay Nats, ang daling nakakahabol ng mga members ng RSG. You have the speed boost coming out from the Netherrealm. At naturally, dahil meron silang mga quantum charge, ang dali talaga nilang run down as a team. One-sided na nakita natin mula dito sa RSG 8-2 going up against AP Bren to force game number 5 in this wonderful series. At gusto ko lang i-quote yung sinabi ni Coach Panda doon sa kanyang doon sa mga soundbites na narinig natin from yesterday. Basta maganda yung draft, kaya nilang ipanalo yung mga laban, no matter what it is. Always starts with the draft. And I would say yung dalawang wins dito ng RSG, that was game number 1 eventually dun sa this particular game. Ito talaga yung draft na masasabi mong maganda para sa kanila. At hindi natin sinasabing na totally outdraft na ng AP Bren. It's more like, pag tinignan natin yung ease of execution, kung gaano nga ba kadaling i-execute yung composition ng RSG, mas papabor ka talaga. Matilda plus the Faramis, tapos mayroon kang Fredrin. Wala na talagang takot. Susugod doon, eventually yung nakita natin na Yuzhong na bihira na rin natin nakikita ngayon sa ating meta. Usually talagang yung mga specialists na lang ng Yuzhong ang gumagamit. But you can see Nats on how well he used this hero in combination with the Bruno. And like I said, Fredrin Faramis. Kung ako sa inyo at ang